Alam mo yung feeling na kahit gusto mo yung isang babae, parang ang layo-layo niya sa'yo. Hindi mo masabi kung confident ka lang na kulang o talagang wala kang laban. Parang bawat galaw niya, bawat tingin, may dating na hindi siya basta-basta kinakausap. Hindi siya yung tipong madali mong ma-impress. Kahit simpleng hi, parang ang hirap ibato. Ang tanong lang lagi sa isip mo, paano? May mga babae talagang may ganong aura. Hindi dahil nagmamaganda, kundi kasi sanay na silang may humahanga sa kanila. Sanay na silang nilalapitan, kinakausap at sinusuyo. At dahil doon, nagiging natural sa kanila yung parang hindi ka nila kailangan. Hindi sila clingy, hindi sila sweet at hindi sila madaling mapaikot. Kaya kung isa ka sa mga lalaking tahimik lang o hindi sanay manglaro ng pakiramdaman, baka umatras ka na agad. Pero teka lang, kasi kung sa tingin mo, hindi mo kaya ang ganong babae, baka kailangan mo lang malaman ng ibang paraan. Ako nga pala si Zymer, ang iyong master sa larangan ng paraan para hindi ka mamanipula ng babae. Pero bago ang lahat, shoutout sa mga loyal kong subscribers. Kayo ang inspirasyon ko sa paggawa ng mga ganitong video. Kaya ngayon simulan na natin. Bulat-latin ang sikreto kung paano mo mapapaamo ang babae na parang hindi mo kaya. Hindi mo kailangan maging mayaman. Hindi mo kailangan maging gwapo. Hindi mo kailangan maging maangas. Ang kailangan mo, alam mo yung tamang approach. Kasi kahit gaano ka pa kasincere, kung mali ang diskarte mo, wala ka ring mararating. Yun yung hindi sinasabi ng karamihan. Yung iba iniisip lang nila, baka hindi lang ako gusto. Pero sa totoo lang, baka hindi lang nila alam kung paano i-handle yung ganong klaseng babae. Ang babae na parang hindi mo kaya, may kahinaan din. May mga bagay din na tinatablan siya. May mga kilos din siyang napapansin. At kung alam mo kung paano ka magiging iba sa lahat ng nakilala na niya, dun magsisimula yung curiosity. Dun siya mapapaisip kung bakit parang iba yung dating mo. Bakit hindi ka agad sumusuko? At bakit parang kahit hindi mo siya hinahabol, nahuhulog pa rin yung atensyon niya sa'yo? Na dito na papasok ang tunay na laban. Kasi kung magagawa mong panatilihing mataas ang value mo habang unti-unti mong inaabot siya, dun nagiging interesado ang isang babae. Hindi dahil nagpakagwapo ka, hindi dahil may kotse ka, kundi dahil meron kang alam na hindi alam ng karamihan. Kaya kung ready ka nang alamin kung paano mo mapapaamo ang isang babae na akala mo'y hindi mo kaya, huwag mong iskip ang kahit isang bahagi ng video na to. Dahil bawat minuto, may piraso ng technique, mindset, and behavior na pwedeng bumaliktad sa laro. Kung sa dulo ng video, baka hindi lang ikaw ang mas magugulat, baka siya rin. Huwag mo siyang gawing bida sa kwento mo. Kapag may gusto kang babae na parang sobrang taas, sobrang unreachable o parang hindi ka papatulan, automatic yung instinct ng maraming lalaki. Kailangan kong gawin ang lahat para mapansin niya ako. Kaya ayon, biglang everyday nagchichat, biglang puro effort, biglang lahat ng kilos para lang sa kanya. Ang ending, hindi siya na-attract, tumamlay, lumamig, nawala. Bakit ganon? Kasi nung ginawa mo siyang bida sa kwento mo, nawala yung sarili mong character. Nawalan ka ng mystery. Nawalan ka ng purpose outside of her. Para kang naging extra sa sarili mong pelikula. At para sa isang babae na sanay ng pinapalibutan ng attention, hindi na exciting yun. Hindi na nakakakuryente yung presensya mo. Kasi ang dating mo na lang, isa ka sa mga fans. Isa ka sa mga humahanga. Hindi ka na yung tipo ng lalaking gusto niyang i-discover. Ang mga babaeng ganito, hindi sila basta-basta na-excite sa attention. Sanay sila dyan. Ang tinitingnan nila, yung lalaking may sariling flow, may sariling mundo. Yung hindi nagbabago ng routine para lang sa kanila. Yung hindi nag-a-adjust ng buong personality para lang umangkop sa gusto nila. Kasi yun yung kakaiba. Yun yung hindi nila madaling makontrol. At sa totoo lang, yun yung mas nakakabighani. Isipin mo to kung parang hari yung treatment mo sa kanya kahit hindi pa nga kayo. Saan papupunta yung level ng effort mo kung sakali maging kayo? At para sa ibang babae nakaka-turn off yun. Kasi ang gusto nila hindi yung lalaking laging available. Ang gusto nila, yung lalaking merong sariling mission. Na kahit dumating man sila sa buhay mo, hindi nun mabubura yung goals mo, mindset mo at pagkatao mo. Ito yung malupit kapag nakita ng babae na hindi mo siya iniikot sa paligid ng mundo mo. Dun siya mapapaisip. Dun siya magtatanong, bakit ganun siya? Bakit parang hindi ako ang priority niya? At dun nagsisimula yung attraction. Kasi ang babae, hindi na-a-attract sa taong laging nandyan.
Naa-attract sila sa taong kailangan pa nilang aralin. Hindi ibig sabihin nito na maging cold ka. Hindi rin ito tungkol sa pagiging snob. Ang punto lang, huwag mong ibigay agad lahat. Huwag mong gawing sentro ng galaw mo ang pagkuha ng atensyon niya. Gawin mong sentro ang sarili mong growth, passion at direction. Kasi kung meron kang ginagalawan na buhay na kumpleto na, magiging curious siya kung anong meron ka, na hindi siya sanay makakita sa iba. Ito ang psychological effect. Kapag hindi mo siya ginagawa laging priority, ang utak niya mag-a-adjust. Iisipin niyang, ano bang meron sa lalaking to at hindi siya tulad ng iba? Doon siya mapapaisip kung anong role niya sa buhay mo. Doon mo unti-unting binabaliktad ang laro. Kasi hindi na ikaw ang humahabol. Siya na yung gustong ma-involve sa mundo mo. Ngayon, paano mo ito ginagawa in real life? Una, huwag kang biglang magpabago ng schedule para lang sa kanya. Kung may ginagawa ka, tapusin mo muna. Huwag kang maging anytime available na parang wala kang ibang pinagkakaabalahan. Pangalawa, pag nag-uusap kayo, huwag puro siya ang topic. Pag-usapan mo yung goals mo, mga plano mo, mga ginagawa mo. Ipakita mong may sense of direction ka kahit hindi siya kasama sa eksena. Pangatlo, huwag kang laging first mag-message. Bigyan mo siya ng chance na ikaw naman ang gustong kumustahin. Kasi pag nasanay siya na laging ikaw ang gumagawa ng effort, hindi niya mararamdaman na valuable ka. Pero kapag tinanggal mo yung bida role niya sa kwento mo, dun niya mararamdaman na ikaw pala yung main character. Ang goal dito simple, huwag kang maging fanboy. Maging main character ka. Kasi sa dulo ng araw, ang babae na parang hindi mo kaya-ayaw ng lalaking palaging available, palaging yes, palaging sunod. Gusto nila ng lalaking may sariling mundo at hindi natatakot mawala sila ron. Dun sila na-amaze. Dun sila na-attract. Dun sila napapaisip kung paano ka makuha. Emotional reserve. Huwag mong ibigay lahat ng emosyon mo agad. Isa sa mga madalas na pagkakamali ng mga lalaki kapag nagkakaroon sila ng crush o gustong makuha ang isang babae ay ang pagbibigay agad ng lahat ng emosyon nila. Kasi instinctively gusto nilang iparamdam agad kung gaano sila ka-interested, kung gaano sila ka-attracted, at kung gaano nila kapahalagahan ang babae. Ang pakiramdam nila, kapag ipinakita nila agad lahat ng nararamdaman nila, mas malaki ang chance na makuha nila ang babae. Pero sa totoo lang, kapag ibinuhos mo lahat ng emosyon mo agad, nawawala ang halaga mo sa mata ng babae. Ang attraction ay hindi laging nakasalalay sa pagpapakita ng sobra-sobrang pagmamahal o pansin. Sa halip, ang babae ay naa-attract sa mga lalaking may emotional reserve. Ibig sabihin, hindi mo agad ibinibigay ang lahat ng nararamdaman mo. Hindi mo siya laging tinutok sa pagiging sweet o romantic. Kapag ipinakita mong hindi mo siya kayang iparamdam ang lahat ng ito agad, mas magiging curious siya sa'yo. Parang nagiging challenge ka sa kanya na gusto niyang matutunan pa. Bakit nga ba nangyayari ito? Kasi kapag ipinakita mo agad na sobrang interesado ka at ibinuhos mo na lahat ng effort mo, hindi na siya magkakaroon ng challenge na makuha ka. Mas madali kanyang makikita na parang open book, walang mystery. Kapag binigyan mo siya ng space, nagiging intriguing ka. Mapapaisip siya, bakit hindi siya kagaya ng ibang lalaki na laging nandiyan at laging nagpapakita ng effort? Bakit hindi siya tumatakbo para makuha ako? Ito ang mga tanong na magbibigay daan sa mas malalim na attraction. Hindi ito tungkol sa pagiging cold o hindi pagpapakita ng interest, kundi tungkol sa pagpapareserve ng konting emosyon at oras para sa iyo. Hindi mo kailangang maging emotionally distant o manipulative. Ang goal dito ay magbigay ng healthy space para mapansin ka niya sa ibang paraan, hindi lang sa pamamagitan ng pabebe o pagbigay ng validation. Paano ito gagawin? Una, hindi mo kailangang maging available palagi. Ang idea dito ay hindi palaging nakatutok sa kanya o laging nandun para mag-reply sa bawat text o tawag. Maglaan ng oras para sa sarili mong bagay at ipakita na hindi ka basta-basta makuha. Kung hindi mo agad sinasagot ang mga mensahe, nagbibigay ito ng impression na may sarili kang buhay at hindi mo siya kailangang patunayan. Huwag mag-alala na hindi siya maghihintay. Kapag siya ay interesado, babalik siya. Kung hindi, hindi talaga siya ang tamang babae para sa'yo. Pangalawa, huwag iparamdam agad na ikaw ang perfect match. Kasi kapag ipinakita mo na agad na ikaw, ay lahat-lahat na parang ikaw na lang ang nararapat para sa kanya. Mababawasan ang intrigue. Mas maganda kung maghintay ka ng tamang pagkakataon kung saan mapapansin niya na may value ang mga nararamdaman mo.
Ang attraction ay laging nangyayari sa mga lalaki na may confidence at hindi agad nagpapakita ng sobrang emosyonal na attachment. Kung masyado kang clingy at agad-agad ibinubuhos ang mga feelings mo, nawawala ang natural na attraction. Pangatlo, ipakita mo sa kanya na mysterious ka. Huwag laging available. Huwag magbigay ng instant response. Kung magkausap kayo, huwag laging nagsasabing, I miss you o I care for you na parang automatic. Yung mga ganitong gestures ay maaaring magbigay ng impression na ikaw ay emotionally desperate at walang iba pang pakialam kundi siya. Pero kapag ipakita mo na may self-control ka sa mga emosyon mo, may respeto ka sa sarili mo, mas magkakaroon ng deeper connection sa inyong dalawa. Emotional reserve sa practical terms, halimbawa, kung ikaw ay nagkakaroon ng usapan o chat, huwag magbigay agad ng sobrang compliments. Hindi mo kailangang palaging iparamdam na siya ang lahat ng bagay sa mundo mo. Gamitin ang emotional reserve sa mga moment na tama. Kapag tumagal ang relasyon at siya ay mas nakakakilala pa sa'yo, doon mo palang mas lalaliman ang pagpapakita ng emosyon. At hindi lang yon, magbibigay ito ng mas genuine na attraction. Kapag hindi agad-agad ipinakita lahat ng emosyon, hindi lang siya maiiwan ng curiosity, kundi makakakita siya ng halaga sa'yo bilang lalaki na may sariling buhay at hindi dependent sa kanya para magpasaya. Kapag ginawa mo ito, magiging mas malakas ang interest at mas magiging worth it siya sa mga susunod na panahon. Sa huli, ang goal ng emotional reserve ay huwag masyadong ibigay ang lahat agad-agad. Kasi ang attraction hindi nagmumula sa instant na pagpapakita ng gusto mo, kundi sa pag-create ng natural na curiosity at spark na magsusustain sa kanyang interes sa'yo. Kailangan matutunan na maging mas maingat sa pagbibigay ng attention at affection at maghintay ng tamang timing. Pag ginawa mo ito, makikita niyang ikaw ay may strength, patience at value at dun siya magiging mas interesado sa'yo. Gamitin ang silent confidence para sirain ang power dynamics sa utak niya. Kapag ang babae ay sanay na lahat ng lalaki ay nahuhulog agad sa kanya, nasasanay rin siya sa isang mental power position. Siya ang may hawak ng attention. Siya ang laging sinusuyo. Pero kapag may isang lalaking lumalapit sa kanya ng kalmado, walang yabang pero walang takot na gugulo ang pattern sa isip niya. Doon pumapasok ang tinatawag na silent confidence. Ano ba itong silent confidence? Ito yung uri ng kumpiyansa na hindi mo kailangan ipakita ng hayagan pero ramdam ng babae sa bawat galaw mo. Hindi ka nagmamadali. Hindi ka nag-overthink ng susunod mong sasabihin. Hindi ka nanginginig sa presensya niya. At pinaka-importante, hindi mo kailangang patunayan na karapat-dapat ka sa kanya. Dahil para sa iyo ang tanong ay hindi deserve ko ba siya, kundi pasok ba siya sa standards ko. Psychologically, babae ang mas madalas gumamit ng social intuition. Ibig sabihin, mabilis silang makaramdam kung may insecurity o pag-aalinlangan sa isang lalaki. Kapag naramdaman niyang ikaw mismo ay naniniwalang mas mataas siya sa iyo, mawawala ang respeto. Pero kung ang energy mo ay tahimik pero matatag, kung para kang isang puzzle na hindi niya agad mabasa na uusog, ang power sa dynamics ninyong dalawa, hindi mo kailangan magyabang. Hindi mo kailangan ipakita na marami kang pera o marami kang babae. Ang kailangan mo lang ay presensya, yung aura na nagsasabing, alam kong hindi ako ordinaryo. At kung hindi mo ito makita, okay lang. Paano mo ito magagamit? Una, ayusin mo ang paninindigan mo. Huwag kang laging nakayuko o nag-aalangan. Pangalawa, huwag kang laging available. Huwag mong i-overreply ang bawat chat niya. Pangalawa, makinig ka pero huwag kang sumipsip. Kapag nagkwento siya, hindi mo kailangan sabayan ng wow, ang galing mo. Mas impactful minsan ang simpleng, interesting, may kalmadong misteryo. May tahimik na kumpiyansa. At ito ang hindi niya inaasahan na sa kabila ng kagandahan niya, may lalaking kayang tumingin sa kanya ng pantay at hindi pataas. At sa ganong moment, ang dating hindi mo kaya ay biglang mapapaisip, bakit parang may ibang lalim tong taong to? Bakit parang ako na yung gustong mag-prove ng sarili ko? Diyan na siya magsisimulang mapaalis sa pedestal na nilagay niya sa sarili niya. Hindi dahil minamaliit mo siya, kundi dahil hindi mo siya tinuturing na diyosa. At yan ang sikreto sa pag-amo sa babaeng akala mo hindi mo kaya. Ipakita mong kaya mong hindi maghabol kahit gusto mo siya. Kung gusto mong mapansin, kailangang hindi ka tulad ng karamihan. Ang babae na parang hindi mo kaya, hindi siya kailangang habulin. Kailangan lang niyang makita na kaya mong tumayo sa sarili,
mong paa na hindi mo siya itataas sa pedestal dahil ang tunay na lalaking may halaga, hindi kailangang manuyo para mapansin. Kung nakaabot ka sa parteng to, ibig sabihin gusto mong seryosohin ang sarili mo. Kaya huwag mong sayangin to. I-apply mo agad at panoorin mo kung paano unti-unting magbabago ang tingin niya sa'yo. At kung gusto mong malaman ang mga sikreto kung paano siya mapapa-invest sa... Yun ang kusa kahit hindi ka nagpapakita ng motibo. Huwag mong palalampasin ang susunod nating video.